Chairman po, ask ko lang po ano ang dapat gawin sa aking SSSID na ang status is for mailing pa rin. 2003 pa po ako nagpa-capture. Status po ng kanyang SSSID for mailing since 2003. Ay, yung po mga nagkuha pala ng mga ID, kasi ho marami napansin namin, hindi ho na kinukuha. Kailangan po puntahan ninyo sa SSS branch na malapit sa inyo. I-check ho ninyo kung naindon na. Kasi karamihan po ng mga cards is nasa branch, naghihintay lang ho po na pick upin ninyo. So pumunta ho kayo sa branch and then tignan ho ninyo, i-verify kung nandun po yung card. Kasi marami nga ho kami napansin na ganyan. Hindi ho nila kinukuha. Marami yung nakapending. So puntahan lang ho nila sa pinakamalapit na branch. Ganito po yun. Hindi, ganito yan. Marami nag-a-apply, no? Ngayon kami naman kasi dati, obligado kami, ipadala namin yung mga ID nyo sa mga address nyo bilang pagpapatunay na talaga yung binigay yung address, babalik sa inyo yung ID. Ang nangyayari, hindi namin alam saan nangyayari, kahon-kahon ang bumabalik sa aming ID, return to sender, address cannot be found. Nandun doon yun, nandun doon. Kaya pag medyo hindi nyo natagalan, di nakita, pwede kayo magsadya sa amin, makikita yun, mahahanap na nakakahon yung ID nila. Ayun yung tinatawag RTS, Return to Sender. Kahong-kahon yan. Question ko po, sir, regarding kanina po sa tinanong about sa ID, na since 2003 pa, chinek ko na po kanina sa branch, for mailing pa rin po. Yun po yung sinabi kanina, na tinigil na ho kasi natin yung pag-mail. So pinadala ho lahat ng mga ID, kung saang branch kayo nag-apply, nandun po yung mga ipinadala ho namin para for pick upin na ho ng ating mga miyembro. So pumunta po kayo, saang branch ho kayo nag-apply? Antique po. Antique, dito po. so baka puntahan ho ninyo sa Antique, baka nandun na ho siya. Kasi mayroon na ho tayong mga pinadala, yun yung sabi ni EVP kanina, mga kahon-kahon. Kung wala pa rin ho yung card doon, ibigay ho ninyo yung inyong SS number and name. Yung branch po, pwedeng paki-email ho sa amin yung detalye para hanapin ho namin kung nasaan po yung kanyang card. Philip, pakikuha mo yung yatas email mo sa IMD, sa Identity Management Department, para ipatrace ho natin kung nasaan yung kanyang ID. Kasi po, how many years na po ako na, ano ko yung ID ko, 2024 na po ngayon, wala pa rin. 2003, 2003 pa po yun. Kasi nag-abroad ako, hindi na-deliver sa amin. Kasi nga ho, yan ho yung mga sinabi natin na nag-return to sender. Kasi either wala ho kayo nung dinala sa inyo or minsan ho may mga maling address. Yun nga po. Ipinalik ho yan sa SSS. Kaya ngayon ho, hahanapin ho natin kung nasaan at mag-advise ho kami. Magtanong-tanong lang ho kayo sa branch, baka pagkaano ho, papadala natin sa kanila. Ate, sige. Thank Okay. you. Oo, kasi mahigpit ho yung ating post office pagdating sa ID before. Pagka wala ho kayo, hindi ho yan talaga iniiwan. So may concern is sa releasing po ng SSS ID natin na umabot po ng 2 years bago po siya ma-release. So ano po yung naging issue, ba't ganun po katagal? Ang lakas nung 2 years. Pag narinig nyo, 2 years. Alam nyo ang totoo? Pinakancel ko yung ID na yan nung naging presidente ako. Nagtipid ako ng 3 bilyong piso para sa SSS, para sa inyo, dahil yung ID na yan ay hindi pwede na nagbabayad ang SSS ng 160 pesos kada ID. Kalokohan. Di ba? Pera niya yun eh. Pero may ginawa akong mas maganda si Ma'am Norman ang maki-explika. 3 bilyon ang natipid ko dyan. Ha? So para walang korupsyon, cancelin yung kontratang yan, kalokohan yung kontratang yan, gawa tayo ng ibang ID na libre, na walang korupsyon. Yun. So tama po yun.
Yan. Kasi yung dati, meron ho tayong tinatawag na UMID ID na binabayaran po natin ang pag-operate niyan kasi meron tayong biometric capture, meron po tayong card production. Alam nyo, ang ginawa ho namin, yung UMID ID na yan, ginawa ho namin siyang functional card, maging UMID ATM pay card. Kasi ang benefits, ang loans, and even the refunds po ninyo sa SSS, lahat ho ngayon, hindi na ho tayo nag-check. Ang ano ho natin is checkless disbursement. So, mapupunta ho yan lahat sa inyong mga bank account. Pero this time, it will be easier. Kasi, pag kumuha ho kayo ng UMID ATM pay card, it will already function as an ID and as a disbursement card at the same time. So hindi na ho ninyo kailangan mag-enroll ng mga bank account, kundi yung ID na rin na ho yun, it will already serve as your bank account. Kasi we already talk with the partners, yung mga bangko ho natin, na they will be the one to produce the card. Kaya ho yung sinasabi ni PCEO na nakatipid. Kasi we partnered with the banks na sila na ho yung mga magpuproduce ng card, and at the same time, ililink ho yan sa isang bank account para ho lahat ng inyong mga disbursement mapupunta na ho doon. So ngayon, we are already working na yung may mga existing UMID card is mag-upgrade ho kayo. Meron ho kami mga pinadalang notice para ho i-upgrade ninyo ang inyong UMID card into a UMID ATM pay card. So meron ho tayong partner ngayon, yung Union Bank. Actually, meron din silang promo ngayon yung mga mag-upgrade, parang you will have a chance to win. Ang grand prize nila is a Nissan Navara. So they extended that. Mag-upgrade po kayo. Meron ho din sila mga iPhone, part of that. Kaya ngayon naman yung mga wala pa, kasi ito yung mga for the existing UMID card holder. Yung mga bago ho na wala pa, meron ho kami ngayong wino-workout. Magkakaroon na ho tayo, hindi na ho siya UMID. Kasi yung UMID, this is consortium ho yan with other government agencies. Pero we will have our very own SSS pay card. So nakipag-usap na ho tayo with the PSA para ho mas mabilis yung matching. So kunyari meron na ho kayo mga national ID, yung PhilSys ID, it will be faster na makakuha ho sa amin ng SSS pay card. So we are already talking with the PSA para ho mas mabilis yung ating validation and the verification, at mas marami na ho kaming kinakausap na bangko ngayon. So in the works na ho, Union Bank, RCBC, mamimili ho kayo doon ng mga bangko kung sino yung gusto ninyo para dito sa ating SSS pay card. And syempre, kung sabi nga namin, yung mga bangko na yan, dapat gandahan ninyo yung terms, di ba? Kaya as much as possible, sabi namin, wala nang opening balance, walang maintaining balance. So, in the works na ho yan, so we are targeting to implement that this year. So, hintayin ho ninyo, we will launch already yung tong project na to, at malalaman ho ninyo, i-announce po namin. So, hintayin ho natin. So, wala na ho tayong UMID card, but it will already be an SSS pay card, which will still serve as an ID ho yan. Tatanggapin pa rin ho yan as ID sa ating mga government agencies, sa mga private, as your identification card, but it will already be an bank account or disbursement account na ho ninyo kung saan mapupunta yung inyong mga benefits, loans, at hindi na ho kayo kailangan mag-submit ng mga DAEM. Di ba? Meron ho tayo ngayon tinatawag na nag-open pa kayo ng mga account sa mga bangko, saka ninyo isasubmit sa SSS, na minsan nahihirapan ho kayo because na-deny, because blurred ho siya, minsan hindi namin makita yung tamang account number. So, it will be easier pagka ho na-implement namin tong SSS pay card. So, we will announce po kung kailan natin ilo-launch ho ito. Okay. Thank you for that information. With that SSS pay card, mga ilang months naman siya bago naman matanggap ng mga beneficiaries? Actually, the crediting is already with the bank. Pero ngayon kasi meron tayong PesoNet and InstaPay, di ba? So mabilis na ho yan. Mga ang tinitingnan namin is mga within 5 days. Once we remit yung inyong disbursement dito sa mga bangko na yan, mga 5 to 7 days they will already be credited. And madali na ho kasi yung card ho, Yes. mabilis ho ang card kasi pagka ho nag-enroll kayo, this is online.
dapat mag-open na ho kayo pala ng inyong My SSS account sa aming website. So actually, in-encourage namin lahat ng member na mag-open po ng My SSS account para nakikita ho ninyo yung record, yung mga sinasabi natin kanina na baka hindi na-remit yung loan payments, yung contributions, makikita ninyo. And mabilis ho yung enrollment. Magko-consent lang kayo doon, we will inform the bank. And then yung banko ho niyan, they will already produce and release that to your address. Mamimili ho kayo. Gusto nyo ho bang kunin siya sa branch ng bangko or ipapadeliver? So yun ho yung plano namin dito. This is the SSS pay card. So within the year ho, abangan ho natin. We will already launch this program. Okay? Okay, po. thank you. So I hope na ma-assist po tayo. Thank you so much. Good morning. This is a manifestation from the cooperative sector. Appreciation for the SSS, especially for Antique, na kami sa cooperative is recognized by SSS as partner, no, in extending the mga services of SSS. No? So we're thankful from Bilison, Hamtik, meron dito Pandan, and other cooperatives na magiging partner na and soon baka ma-extend pa with other cooperatives, no? Because we're willing from the cooperative sector, we're willing maging partner and as extension arm of SSS. A request ko lang siguro, ma'am and sirs, kung pwede ho para ma-advertise, no, at malaman ito ng mga miyembro from the ground that the cooperative is already a partner of SSS, kung pwede kung may mga collaterals or mga advertisement or mga flyers or mga tarpaulins which ma-promote, no, ng cooperative at the ground na pwede na available na yung mga services, kung pwede siguro na para mapabilis natin yung membership recruitment, kasi beneficial din to sa may cooperative kasi it will generate also membership, no, with the cooperative. So ito lang silang request, ma'am, para mapabilis natin yung promotion ng Sige. So, madalian namin tutugunan yung request mong yan. So, inuutusan namin yung aming public affairs, no? Na sila'y magawa ng mga public announcement kung ano-ano yung mga kooperatiba na partners na natin. Partners natin in collection and in servicing the members. So ngayon, yung mga tao, malalaman na ito pala ang mga pwede natin sa mga kooperatiba. Ganun din po doon sa mga branches. Gagawin din po namin sa mga branches namin. Ilalagay namin dito sino-sino yung mga partners na cooperative namin. So nandito po, narinig ng request nyo, ayan po yung isasagawa namin sa madaling panahon.